May Yes. ilan na ganyan ho ang dating sa kanila. Mhm. May ganyan. May ilan na naniniwala na yan ang kanyang dahilan kung bakit siya sumupot. Pero sa palagay ko po, it's all optics. Pinapakita niya hindi siya po takot pumunta sa Senado. Mhm, mhm. Maiba Pero naman yung kanyang statement to, one-liner. At hindi siya tumanggap ng katanungan. So, kahit po sa media, ayaw niyang sumagot. Lalo tigit, hindi ako naniniwala, natitistigo siya sa kanyang sarili, para sa kanyang sarili. Pagdating ng torno ng depensa na maglatag ng ebidensya. Maiba naman ako, partner, dahil nga nabanggit ko kanina yung ebidensya. At kung gaano kahalaga, nakikita natin na kapag ikay may ipinaratang, kung ikay may ebidensya, tatayo at ito'y matatalakay sa kapareho nitong nangyayari ngayon sa impeachment court. Pero ito nga, babalikan natin, akala ng mga kababayan na nakalimutan na natin yung mga issue ng flood control. Ito nga huling issue na gagawing state witness ng ombudsman, itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano pong take nyo dito, Attorney Bukoy? Ang tingin ko ho ay hindi karapat-dapat na maging state witness si dating Secretary Bonoan. Hindi ho naaangkop. Bakit? Siya po ang punot dulo nitong anomalyang to at siya ang nasa sentro ng anomalya. At nangyari Siya yan ho sa ang panahon niya. At nangyari sa panahon niya nung siya ang nakaluklok sa kalihim sa Department of Public Works. Siya ho ang arkitekto. Siya ang nagdisenyo ng budget ng Public Works na isinumite sa Department of Budget and Management para mapaloob sa National Expenditure Program. So, siya ang arkitekto nito. Pangalawa, siya ang nasa sentro dahil siya ang may control ng pondo. Siya nagsasabi saan ito gagastusin. Siya ang nagpabid, ang kanyang ahensya nagpa-bidding sa mga kontrata at sila ang naggawad ng mga kontrata sa mga kontratista. Pangatlo, siya ang nasa dulo. Siya ang nag-aproba ng pag-release ng kabayaran sa mga defective at mga ghost projects sa flood control. So, ang lumilitaw ho, siya ang pinakamaysala. Hindi ho siya papasok dun sa rekisito na he should not appear to be the most guilty. Dito, siya ang lumalabas na pinakamaysala eh. Hindi kayo napili. Pangalawa. Yes. Pangalawa, nung nagsumite siya, nung humarap siya sa ICI, ang kanyang depensa ay administratibo, hindi daw siya daw ay nagbigay tiwala sa kanyang mga nasa sa ilalim sa kanya, na siya naman ay trinidor. Pinagsamantalahan yung kanyang tiwala. Hindi raw siya tumanggap ng kahit isang kusing na pinabulaanan naman ni dating Undersecretary Bernardo. At sa halip, sinabi nga ni Bernardo na siya ay merong kickback o komisyon na tinatanggap na 15% kada bayad. Yun ang 15%, ang kanyang hinawakang pondo sa loob ng 4 na taon na siya ang naging sekretaryo ng Public Works ay nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Kung inyong susumahin, ang tinanggap niya at 750 million per year times 4 years ay nasa 3 bilyon. So, nakinabang siya dito. And then, sinabi niya, sumusunod lang siya para ipatupad yung yung General Appropriations Act. Pangalawa, nung iniimbestigahan siya ng DOJ at ng Ombudsman, medyo binago niya yung kanyang naratibo. Pinanindigan niya yung nauna niyang palusot. Pero ngayon, binanggit niya na merong mga kontratista na congressman na kaugnay dito sa anomalyang to. Wala siyang binabanggit about patungkol sa liderato ng House of Representatives. Lalo tigit kay Speaker Romualdez. Never niyang binanggit. Subit nung siya ay maaresto, nag-iba na po yung tono niya. Nag-iba na yung naratibo niya. Biglang sinabi ni Ombudsman Remulla na
maglalahad, mag-uugnay si Secretary Bonoan sa naging usapin behind closed doors daw na mag-uugnay kay dating Speaker Romualdez. Ito ho ngayon, itong mga ganitong pagbabago ng naratibo na nagkaroon siya ng dati na pagkakataon na ilag ito, tapos bigla niyang binago yung kanyang naratibo, ito po ay survival para sa kanya. Oo. He's Attorney, fighting for survival. yes. Oo. Attorney Bukoy, yun nga, may pressure kaya napipilitan itong si Bonoan. Kasi di ba parang 1 year na, wala naman na isasampang kaso pa. Kaso. Kay dating House Speaker. Siya ba yung tinitignan na magpupuno ng evidentiary gap? No? Yan ho ang pinapaluta ngayon ni Ombudsman Remulian, na siya yung magpupuno ng kawalan ng ebidensya. Hindi ho kakulangan yung ebidensya kay Speaker Martin Romualdez. Kawalan ng ebidensya. Gaya ng inyong gaya ng inyong obserbasyon na 1 taon na wala pa ring naisasampang reklamo dahil nga ngayon pa lang nagkukumahog na magkalap ng ebidensya. Ang nangyari ho kasi, panay ang press conference dati ni Ombudsman Remulla, sinasabi niya, mastermind si Speaker Romualdez, tsaka si Chis Escudero. Ang problema dyan, naggawa ng akusasyon na hindi pa nakakakalap ng ebidensya. Ang prosesong tama dapat ay kumalap ka ng ebidensya, suriin mo yung ebidensya para malaman mo kung ano yung tamang akusasyon o reklamo na iyong isasampa. Dito ho nauna yung akusasyon Tapos ngayon lang sila nangangalap ng supposedly ebidensya. And kagulat-gulat na biglang lumutang itong si Secretary Bonoan na hindi naman siya nagkwakwalipika bilang state witness. Gaya ng aking tinukoy kanina, ang lumalabas dito, kumita siya at siya ang pinakamay sala dito. Siguro pang huling tanong ko na lang, Attorney Bukoy, itong 8 maleta boys, yung affidavit nila bukod sa ngayon lang napirmahan, ito pa yung balak gamitin laban sa dating speaker. Ayan din ho ay nakakagulat. Maari ko hong ilarawan itong tinutukoy nilang testimonya ng Maleta Boys sa 3 kataga. Unang-una, ito po ay pagpag. Ito yung kolokyal na termino sa pagkain na itinapon mo na pero muli mo pinulot sa basura at nilutong muli ng may ibang rekado parang makain na muli. Bakit ho ito pagpag? Nung una hong lumitaw itong Maleta Boys, pinabulaanan to ni Ombudsman Remulla at ito ay tinuring niya na nilalaro, minamanipula yung katotohanan at nilalaro nila yung timeline. Bakit? Isang halimbawa ho, meron silang ikinabit na annex sa kanilang salaysay na isang larawan na tadtad ng maleta na sinabi ay naglalaman daw ng salapi. Nung inimbestigahan ho ito, lumalabas na yung larawan na yun ay kinunan hindi nung panahon ni Speaker Romualdez, kundi panahon ng dating speaker na si Lord Alan Velasco. Pangalawa, itinuring ito ng chairman o namumuno ng Blue Ribbon Committee na si Senator Tulfo na hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat hindi sila tumutugon sa mga paanyaya ng Blue Ribbon Committee upang dumalo at maglatag ng pinanumpaang salaysay. Sa halip, ito pong Maleta Boys ay pinipili na magsalita sa media na kung saan wala silang pananagutan kahit na mamayagpag sila ng kasinungalingan at gawa-gawang or katang-isip na naratibo. Pangatlo, ito pong NBI director nagkaroon ho ng investigasyon. Ang naging conclusion ho ng NBI ay una, merong whistleblower ng panunuhol doon sa mga Maleta Boys na nangako na 5 milyon kada isa upang maglahad. So, meron din sinabi ang ombudsman na conclusion na hindi ito katiwa-tiwala yung kanilang paglalahad at sila ay kinakasangkapan lamang
para sa malawakan at malalim na sabuatan sa destabilisasyon. Alright. Ngayon, Opo. meron pa ho yung pangalawa na aking kataga na babangkin, ito ay pakyawan. Bakit? Idinawit ni si Brother Flavi na wala namang kinalaman sa flood control. Tapos, binigyang kulay politikal yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay nahaharap sa paglilitis Alright. Opo. sa The Hague. The Hague, At pangatlo, finally, ito po ay dagdag bawas na depende sa klima ng politikal, meron silang idadagdag ng mga politiko na sasabihin nilang tumanggap ng salapi at meron silang ibabawas gaya ho ni Senator Legarda. Ngayon, depende ho sa kanila yung yung kung ano yung political climate, kaya sila magdadagdag bawas. And finally, kung inyo pong gugunitain, ang nagpalitaw dito sa mga Maleta Boys ay si dating Congressman Mike Defensor. Mike Defensor. At lumalabas siya ang kumukukup dito. Ang nagbigay ng plataforma sa kanila upang magsalita ay si Senator Marcoleta. Kung inyong maalala, sila din dalawa ang may papel sa paglutang ni Gutesa. Na si Mike Defensor nagdala daw kay Marcoleta, Senator Marcoleta, kay Sergeant Gutesa, at si Senator Marcoleta naman ang nagbigay din ng plataforma. Nung hindi ito umubra, pinalutang naman nila itong Maleta Boys. So, hindi ho kaangkop-angkop, hindi ho katiwa-tiwala itong Maleta Boys.